Ayan. Sige po, tayo na po tayong lahat. Ayan, before po we start, meron lang po akong gustong basahin po sa inyo na isang verse. Ayan, sa 1 Peter 2:9, sabi po doon, "But you are not like that. For you are chosen people." Sabi mo nga sa katabi mo, chosen people. Sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Ayan, you are royal priest. A holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. For He called you out of the darkness into His wonderful light. Di ba napakaganda po nung sinabi dyan ni Lord? Na tayong lahat ng nakikita mo sa paligid mo, lahat ng taong nakikita sa paligid mo, lahat yung katabi mo, yung katapat mo, nasa likod mo, lahat tayo ay pinili ng Diyos. Pwede ba nating sabihin sa sarili natin, pinili ako ng Diyos? Pinili ako ng Diyos. With conviction, pinili ako ng Diyos. Pinili ako ng Diyos. Pinili ka ng Diyos para ikaw ang magpakita ng ilaw dito sa mundo. Kasi bago niya tayo tawagin, inalis niya na tayo sa kadiliman ng buhay natin. Amen po? Naniniwala po ba tayo doon? Amen? Kaya habang kinakanta po natin tong kantang to, habang sinasayaw natin tong kantang to, talagang damahin mo na ako, pinili ako ni Lord. Ikaw, pinili ka ni Lord, kaya magsasaya ako, ipapakita ko na ako yung pinili ni Lord. Isipin mo, ang Diyos pinili ka. Maraming taong hindi pumili sa'yo, pero ang Diyos pinili ka. Amen? Amen. Amen. Sige po, let's pray. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you, O God. Lord, salamat sa pag-ibig mo, Lord God. Lord, salamat, Lord, na kami ay patuloy mong pinipili, O God. Na kami, Lord God, yung inappoint mo dito sa mundong to para ipakita, Lord God, yung liwanag. Lord, para ialis din sa kadiliman, Lord, yung ibang tao. Lord, lalo na yung mga mahal namin sa buhay, Lord. Salamat, Lord, na binigyan mo kami ng ganitong privilege, Lord God, na tinawag mo kaming holy nation, O God. Lord, noon pa man, pinili mo na kami. Hindi pa man kami na ipapanganak, O God, pinili mo na kami. Kaya ngayon, Lord, patuloy kaming magpupuri sa iyo, Lord God. And we will live for you only, O God. Mabubuhay lang kami, Lord, para sa iyo, O God. Para sa pangalan mo, O God. And Lord, we thank you, O God. We love you, Lord. We praise you, Lord God. We give you the glory because you are the God of gods, or the kings of kings, O God. And the Lord of lords, O God. Ikaw ang lahat sa amin, O God. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Come on. Let's give the praise to the Lord. Come on. Just shout hallelujah! Come on, let's clap our hands for the Lord. We are a chosen generation, rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. We run with passion for your name, we run. Come on! Freedom, you've broken every chain, we run. Yes, our God! Yes, our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run.
God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Ha! Live for you. We run with passion for your name. We run. Freedom, you've broken every chain. We run. Yes, our God. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. Oh yeah. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We are the chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Ha! Yes, our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Come on, church. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. Come on. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. 'Cause you are everything, more than all we need. God, we live for you. God, we live for you. I've found this world to be not enough for me. God, we live for you. God, we live for you. So God, yes, our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Come on. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you. We run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. Come on, church. God, we live for you. Everybody now. You have called us out of darkness
rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Everything, more than all we need. God, we live for you. God, we live for you. I've found this world to be not enough for me. God, we live for you. God, we live for you. Yes, Lord, we live for you, God. Yes, our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. Our God will not be moved. Our God will never be shaken. We run to you, we run. We are a chosen generation. Rise up, holy nation. God, we live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God, we live for you. Come on, let's give praises to the Lord. Yes, Lord, we live for you, God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Masarap pong magpuri para kay Lord. Amen. Amen. Sige, punas-punas po muna tayo ng pawis. As we continue to worship the Lord, talagang namnamin natin yung presensya niya ngayong araw. Hayaan mo yung puso mo, yung makipag-usap kay Lord, na lahat ng lalabas na kanta sa bibig mo ay mararamdaman niya. At ganon din siya sa'yo. Amen. Pwede ba nating itaas ang ating dalawang kamay? Ako ay nagtitiwala sa'yo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Ako ay nagtitiwala sa'yo dahil hawak mo ang buhay ko. Ngayon, bukas,
church. Dahil hawak mo ang buhay ko, ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Ako ay nagtitiwala sa iyo. Dahil hawak mo ang buhay ko, ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Pagkat ikaw lamang, ikaw lamang ang nagmahal ng lubos. Pagkat ikaw lamang, ikaw lamang, oh Diyos. Pagkat ikaw lamang, ikaw lamang ang nagmahal ng lubos. Pagkat ikaw lamang, oh Diyos, ang iibigin ko. Sige, sabihin mo kay Lord. Ako ay nagtitiwala sa iyo. Dahil hawak mo ang buhay ko, ngayon, bukas, magpakailanman, hanggang sa wakas, ako'y sa iyo. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man.
kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Come on, let's worship the Lord. Panginoon, dakilang katapat sa dalangin ko. Come on, church. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. All the voices na kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. For the last time, kahit kailan, di ka
Inibig mo ako noon. Sige, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah, Lord. We thank you, O God. We give you all the glory, honor, and praises, O God. And everybody will say, Amen. Makakaupo na po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. For those who are watching us on FB Live, hello! Hello po dito sa mga nandirito. Good afternoon. Palakpakan natin ang Diyos na buhay! Hallelujah! Napakasarap ng presensya ng Panginoon. Amen? Hindi lang tuwing worship, dapat dala-dala natin siya wherever we go, wherever we are. Amen? So ngayong hapon na ito, patuloy tayong nag-aaral, patuloy nating kinikilala ang ating best friend. Sino ang best friend natin? Holy Spirit. Amen? Naging best friend mo ba siya this week? Ha? Okay? Marami ka bang patotoo sa buhay mo? Isang araw tatayo ka dito or mamaya pwede rin after the service. Yes, na makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay nating lahat. Amen? Napakabuti niya. Amen? Dahil kahit may mga pagsubok, alam natin na pagdadaanan lang natin to sa biyaya at sa tulong niya. Amen? So after nating makilala siya as a friend, di ba? Naalala ba natin yung teaching last two Sundays, no? It's about being a friend. Friend nga lang, di best friend friend. Imagine, kaibigan mo lang siya. Kasi minsan ayaw mo siyang maging BFF no? Minsan kasi meron kang ayaw bitahuhan, kaya mag-aaway talaga kayo ng Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi naman mag-aaway, kumbaga, hindi siya nag-agree sa ginagawa mo. Magkakaroon kayo ng tug of war, struggle, di ba? No? Sino dito yung nagsa-struggle? Araw-araw. Yes, amen, nagsa-struggle. Thank you for inaamin mo, nagsa-struggle ka. But if you will be, if there is a constant companion, sabihin nga natin constant companion na laging magsasabi sa'yo, wag dyan, wag kang kumaliwa, wag kang pumunta dyan, wag mo sabihin yan, kausapin mo ko, pag meron kang constant companion to tell you what you need to do. Di ba ang saya nun? Tama ba? Kung ano yung dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. No, isang araw may challenges ako Merong nag-uudyok sa akin na patulan o kaya sa mga reaksyon ng taong yun, pwede na ako makipagsabunutan. Pero buti na lang, andyan ang Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang. Nandyan ang Holy Spirit. Amen? To tell us what we need to do, to tell us how to respond to people, to difficult situations, to difficult people. And now, kung ikaw ay nagiging best friend mo na o malapit na ang Holy Spirit sa'yo, may gagawin na ang Holy Spirit sa'yo. Ano kaya yon? Ngayon, yun ang pag-aaralan natin, no? Ready ka na ba? Are you ready to take down notes and listen very well? Amen? So today we will, as we continuously know who the Holy Spirit is in our lives, ito na po ang ating gagawin. O kaya, ito yung ipagagawa niya sa atin. Wow, ano kaya yun? Ano kaya ipagagawa ng Holy Spirit sa atin? Ate Angela. Yan. Basahin natin. 1, 2, 3. Representing the Holy Spirit. Tama ba? Siyempre, sino ba ang pwede mong i-represent? Kunyari, absent yung isang taong yon or yung tatay mo, nanay mo, best friend mo, boss mo, sasabihin ng boss mo, oh, eto ha, may papagawa ko sa'yo. Pumunta ka doon sa kumpanyang yon, may dala kang papel, nakalagay doon, authorization letter. Sinasabi doon that you are representing somebody on his behalf. May papel kang hawak, eto, I'm authorizing so and so
to do these things on my behalf. Tama ba? Ganon. Parang ganon ang paggagawa ng Holy Spirit sa atin. Pero hindi niya kailangang sumulat o gumawa ng letter para i-authorize ka niya na i-represent mo siya. Pero kasi dahil ganon na kayo, sabihin, ganito nga tayo, gumanito nga tayo, kaya ba yan? Ganyan na ba kayo ng Holy Spirit? Ganyan na kalapit o ganito pa? Ako kasi dati ganun. Ngayon, pag ganun ang pag ganun, pag ganyan ang pag ganyan. Hanggang ganyan na. Ano ibig sabihin nun? No? Basahin natin. The grace, next. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Yan ang sabi ni Paul na wala. To the people in Corinth, no? Sa 2 Corinthians chapter 13. Na last week, pinag-aralan natin yung communion. Diba? Hindi po yung communion na kumakain lang tayo ng tinapay at umiinom ng juice. Ibang communion po ito. Ito po ay, kaya po tayo, gusto ng Holy Spirit na i-represent natin siya kasi ganito na ang relationship natin. Pag tayo ay best friends na. Okay? Ano yung susunod? Nakalagay dyan. Communion, in Greek, koinonia, well, ano lang yan, for knowledge, is in fellowship with the Holy Spirit, in partnership with the Holy Spirit, and lastly, in intimacy, intimate tayo sa Holy Spirit. I-discuss po natin yan isa-isa. Okay? So as we represent the Holy Spirit, unang-una, we are in fellowship with Him. Ano po ba yung fellowship? Yan dyan, sabi po dyan, fellowship is companionship or in constant communication. Kaya nga sabi ko, lagi mo ba siyang kausap? Pero meron akong pwede i-request, pwede yung bawasan yung ilaw dito. Hindi pwede? Okay. Sorry kasi masakit sa mata. Anyway, companionship in constant communication, laging nag-uusap. Yon. Tanungin mo katabi mo, sino lagi mong kausap? Sige, sino lagi mong kausap? Sino laging kausap? Sinong laging kamarites at kamarisol? Ha? Sino laging kakwentuhan? O wala kang kausap? Mas maganda meron, di ba? At ang pinakamagandang lagi mong kausap ay walang iba kundi ang Diyos through the Holy Spirit. Amen? That is communicating with Him through prayer, through worship, through soaking, nabanggit na natin yan, and patuloy na kinakausap natin siya. Napakaganda pong maging habit. Okay? Gawin natin itong habit na pag may tanong ka, naguguluhan ka sa situation, tanungin mo muna si Holy Spirit. Kakausapin ka niya, hindi po siya maramot. Sasabihin niya sa'yo talaga kung anong dapat mong gawin. Bago ka magwala, bago ka manuntok, bago ka kung ano-ano pa gawin, sabihin mo, Lord, anong gagawin ko? Amen? So, napakaganda niyan. In fellowship, kakwentuhan mo. Amen? And number 2, in partnership. O, iba naman to. Pagkatapos ng fellowship na lagi mong kausap, kakwentuhan, mamaya, dahil best friend mo yung kausap mo, lagi na kayo nag-uusap, tapos parehas na kayo ng goal, parehas na kayo ng wants, parehas na kayo ng mga iniisip, kasi lagi na kayo nag-uusap, anong mangyayari? Pag partnership, nagsishare na kayo ng thoughts together, sharing gifts, nagpapalitan na kayo ng damit, di ba? Nagpapalitan na kayo ng sapatos, papalitan na kayo, kulang na lang mukha yung pagpalit nyo, di ba? Di ba sabi ng mga anak ko, yung mga best friends nila, yung tropa nila, hindi mo mapaghiwalay. No, yung mga anak ko, hanggang 3 araw, gustong magkakasama, ayaw maghiwalayan. Kulang na lang talagang magpalitan ng mukha. Yan yung kapartner mo na in crime, kapartner mo na sa lahat. So, doing things together with agreement, nagkakaisa kayo. Kaya kapag best friends na kayo, no, nagkakaintindihan na kayo, uy, alam mo, may usong ganito ah. Ano kaya, try natin tong mag-business. Yan, isa pa yun, di ba? Kapag business partners, no, either corporation, pero mas maganda kung dalawa lang kayong nag-i-invest sa business,
'Di ba? Parehas kayong nag-uusap at hindi ka magdidesisyon na mag-isa. Tama ba? Sino may business partner dito? Sino may business partner dito? Wala? Meron. Sino na may negosyo dito na may kasosyo ka? Something like that. Ganun ang nangyayari. Pag may kasosyo ka, hindi ka pwedeng gumawa ng hakbang sa isang situation mo na ng decision sa kumpanya na tinayo nyo na hindi ka kukuha ng consent sa partner. Tama ba? Hindi pwedeng, uy, ginastos ko na to, bahala ka na dyan, basta, ganyan. Unless binigyan ka ng authority, sasabihin ng partner, o sige, total ikaw yung laging nandyan, ikaw nagmamanage, gawin mo na lahat ng alam na gusto mo. Pero minsan merong tayong tinatawag na, hanggang dito lang yung spending capacity mo ha, hanggang 50,000 lang, above 50,000, ipaalam mo naman sa akin. Yung mga ganon, di ba, na partnership. No? Naintindihan ba natin? Kaya, yun, meron kang, you're doing things together with agreement. At yan ang gusto, yan ang isa sa meaning ng communion with the Holy Spirit. Yung first, yung fellowship, nagkukwentuhan lang kayo, nagsasabi siya sa iyo ng dapat at hindi mo dapat gawin, at kung alam mo na lagi ang ginagawa mo according to the will and the righteousness of God, wow, sasabihin na ng Holy Spirit, partner ko na talaga to. Hindi na to sumasablay. Lagi na niyang gustong masunod ang ginagawa, ang gusto kong gawin para sa buhay niya. Lagi na siyang matino. Dati, pahirapan pa ako, nagsastruggle pa ako na, uy, wag ka dyan. Ngayon, siya na ang nangunguna sa Bible study. Amen? Siya na ang nangunguna sa cell group meeting. Amen? Amen, mga kabataan? Siya na nangunguna ngayon na maraming ginagawa patungkol sa Panginoon. Di na nalilate pag church. Amen? No, mas maganda sana makastart tayo ng 4 o'clock para hindi tayo late. Anyway, mas maganda na yung partner mo, lagi kayong ganyan, nag-a-agree. Okay? Sa lahat ng ginagawa. Kaya tuloy, kapag partners na kayo, sasabihin na niya sa'yo, eto na yung pwede nating gawin. Yan. Kapag fellowship lang, naghihilahan pa kayo minsan eh. Pero partners na, you share thoughts. You agree to do the same things. Wow. You agree na, Lord Jesus, gusto ko na, Holy Spirit, gusto ko na magpagamit sa'yo. Gusto ko na maglingkod sa'yo. Aba, nagbago na. Gusto na maglingkod sa akin. Amen? Amen po ba? Na dati, upo ka lang dyan, nakikinig ka lang dyan, wala kang pakialam, minsan maaga ka pa umalis, di ka nakikipag-cell group. Ngayon, aba, umuupo ka na, nakikinig ka na, nakikipagtsikahan ka na, nakikita mo na kailangan pala may nag-aayos ng lamesa dito, silya, nagluluto. Pwede bang makijoin na dyan? No? In partnership with the Holy Spirit. Ngayon, natututunan mo ng magbigay. Dati kuripot ka. Amen? Amen? Ang hina na amen. Dati kuripot ka. Ngayon, pag nakita mo may pangangailangan yung kasama mo sa cell group, ikaw na tumutulong, ikaw na nagbibigay kasi partner na kayo ng Holy Spirit. Nag-i-invest na kayong dalawa. Saan? Yung investment na walang hanggan ang kapalit. Grabe. Ganun na kayo. Pag partner na kayo ng Holy Spirit, sasabihin na niya sa'yo, anak, ito, nangangailangan, bigyan mo. Wow. Dati, sarado tenga mo, hindi si Holy Spirit yan, baka demonyo yan. Parang gano'n. Wala nga akong pera, dapat ko ng utang sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, kaya nga dapat magbigay ka Amen? Kaya nga dapat tumulong ka Partner na kita. Kaya nga, gagawin na kita. You will represent the Father through the Holy Spirit. Ang God the Father is the one who provides, who gives. Amen? Tatay siya di ba? O di naman siya bababa dito, boom, andyan si Father God. O anong kailangan mo? 1 milyon? Bibigay ba siya ganyan? Hindi. Anong gagawin niya? Gagamitin ka niya. Sabihin mo sa kausap mo, gagamitin ka niya. Katabi mo, sige, gagamitin ka niya. Gagamitin ka niya. Sige, tumingin ka sa 3 tao, gagamitin ka niya. What? To bless people. Amen? To bless para maramdaman nila may tatay sila. Kahit wala silang tatay, through you.
You will be like a father. You will represent the Father, and you will be a father or a mother to a lot of people. Amen? Mararamdaman nila, mahal pala ako ni Lord kasi yung iniisip ko, binigay niya through you. Amen? Naalala ko sabi ni Ate Asiel, no, hi Ate Asiel, I hope you're doing okay with Kuya Kevin. Alam ko magagaling na po kayo. No? Naalala ko, sabi niya na si Mami Cora, remember Mami Cora? I'm sure halos lahat tayo dito inabutan at pinagpala ng aking nanay. Dahil ganun siya in partnership and in fellowship with the Holy Spirit. Sabi niya, nagpe-pray siya, wala daw siyang, may babayaran siya sa school. Tama ba? Naalala niyo yun? Naalala ko yun eh. Sabi niya may babayaran siya sa school. Alam niya yung amount. Kailangan pinag-pray niya. Andun daw siya sa likod ng dating church. Tapos, habang may nagsasalita, lumapit si Mommy Cora sa kanya at inabutan siya nung amount na hinihingi niya kay Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Amen? Yung amount na yun, naiyak siya, sabi niya, grabe si Lord. Alam ni Asiel, hindi yun galing kay Mami Cora lang, pinagdaanan lang siya. Amen po ba? Lahat tayo gagamitin ng Panginoon upang maging pagpapala sa maraming tao. Gusto mo ba yun? Mahina eh. Gusto mo ba yun? Na maging pagpapala ka? Yes, because you will represent the owner of everything. Kaya kahit hindi ka mayaman, sigurado gagamitin at bibigyan ka ng Panginoon ng pamamaraan para maging pagpapala sa maraming tao. Alam mo ba yung may babati lang sa'yo, pagpapala na yon? Ngumiti ka lang sa taong mukhang gusto nang tumalon sa 4th floor. Naiba na. Yung ginanon mo lang, pare, kamusta ka na? Yun lang kinamusta mo by text o kaya nag-send ka lang ng Word of God is already a blessing. Hindi mo kailangan maging mayaman para maging pagpapala ka sa iba. Tama po ba? Nandun lang yung puso mo to represent the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen po ba? So dapat ganun yung heart natin. We will represent you, Lord God. We will represent you to a lot of people kasi partners tayo. Amen? At yung intimacy, hello? Yan, no? Ito, ibang level na to. Kanina, in chika lang tayo, fellowship. Tapos, pag lumalim pa ang iyong relationship sa Holy Spirit, in partnership na, nagtutulungan na kayo mag-invest, magtanim sa mga ibang tao. At pag intimate na tayo, sabi po dito, knowing the desires or the intentions of the heart, deep thoughts, wants, and needs of the partner, knowing somebody so well. Yan. Sino po may mga asawa dito? No? Yun. Siyempre, tayo ay intimate with Him. Huwag niyo isipin yung sexual intimacy. Alam niyo po, ang intimacy ay kakaiba. Minsan tingin pa lang, nagkakaintindihan na. Tama po ba? Pagtingin pa lang ng asawa mo, babae, naku, galit. Tingin pa lang yun, mandak, mamaya, gano'n, nakatingin lang ng gano'n. Tama ba? Kasi intimate sila eh. May relationship. Tama ba? Gano'n, pag alam na alam mo, ano pa yung knowing somebody so well, knowing the desires or the intentions of the heart. Ang tanong, alam mo ba kung anong paboritong pagkain ng asawa mo? Alam mo ba? Alam mo ba? Ha? No? Pinapanood ko nga yung previous preaching ko noong 2020 na mention ko si Pastor June, alam niyo po ba? Alam niyo ba yung paborito niyan? Ha? Alam niyo pag birthday niyan, bigyan mo lang yan ng chocolate, masaya na yan. Hindi po Hershey's, hindi po. Pero ngayon may bago siyang paborito, yung almond chocolate sa SNR, ang mahal-mahal. Pero chocolate, napakasaya na niyan. Alam mo ba? Ano pa? Ang hilig niyan sa pizza, sa hotdog. Binubuking ko si Pastor. Para alam niyo lang pag birthday niya kung ano dadalhin niyo. Huwag niyo siya dalhin ng pansit Malabon, pansit Canton, di niya paborito yon. Gusto niya spaghetti, pasta.
Yan. American boy yata yan eh. Alam natin yun, di ba? As we get into a deeper relationship with somebody, dapat alam natin anong paborito niyan, ano yung hilig niyan, ano yung gusto niyan. Yun yung intimacy. Tama ba? So dapat, kung alam mo yung gusto, alam mo rin yung ayaw. Alam mo rin na galit si pastor sa ganyan, dapat hindi ko gawin yun sa kanya. No? Siya, alam na alam din niya yung ayoko yung sobrang sangsang ng pabango. Kaya pag bibili siya ng pabango, pinapaamoy muna niya sa akin, okay ba to sa'yo? Han? Kasi ako daw yung pinupormahan niya. Diba? Uy! O, diba? Kaya pagka masangsang yung pabango niya, sabi ko, lumayo ka nga sa akin ng baho mo. Pero pabango yun. So, ganun dapat pag intimate, nagtatanungan, nag-uusap, at inoobserbahan, di ba? Tinitingnan mo kung paano yung galaw niya, yung kilos niya, yung hilig niya. Yun ang intimate knowing somebody so well. Ano ibig sabihin so well? Alam mo kung ano yung gagawin niya at hindi niya gagawin. Kaya alam mo rin dapat paano iinit ang ulo niya o paano siya lalambingin, ganun. Yun po. At pagdating naman sa Holy Spirit's intimacy, we should know the desires of the heart of God. Amen? As we continuously know Him, as we continuously surrender to Him, na alam natin, by reading the Word of God, doon natin sila nakikilala. Amen po ba? Na alam natin yung righteousness, yung holiness, doon po sila, at yung pagsunod sa Panginoon. Napaka-importante po nun, na sumusunod ka sa Panginoon. Pag nakikita mo, di ba, ang mag-asawa din, kapag yung babae, suwail o kaya unsubmissive, minsan katulad ko, nag-aaway kami ni pastor. Ang tigas ng ulo ko ang yabang ko. Pero kung nagpapasakop ako sa kanya, kung sasabihin ko, yes, honey, okay, honey, no problem, honey, thank you, honey, I appreciate you, honey. So, okay lagi. Tama ba? Naiintindihan ba natin? Pero pag lumalaban tayo, nag-aaway. Ganon din. Kapag kinakalaban natin ng Holy Spirit, pag sumusuway tayo sa Kanya, baka hindi mo na siya marinig. Pero nandyan siya. Hindi ka niya iiwanan. Tama ba? Naiintindihan ba natin? Don't ever say that the Holy Spirit left you. No. He will never ever leave you nor forsake you. Once you have surrendered your life to Jesus, nagkamali ako, doktora, nagkasala ako, anak na dyan pa rin siya. Hindi ka niya iiwan. Alalayan pa rin niya tayo hanggang sa dumating sa purified and perfected life ang buhay nating lahat. Ganun siya katapat sa atin. Pero may tinuturo, agarin mo na, sundin mo na, naintindihan. Kaya nga last week sinabi ko, anong sabi natin? Huwag ka nang bumagsak sa exam. Magpa-exempt ka na. Mauna ka na. Pag may pagsubok, ipasa mo na. Mauna ka nang humingi ng tulong. Mauna ka nang magpakumbaba. Mauna ka nang magsabing, Lord Jesus, Holy Spirit, I need your grace. Mauna ka nang magsabi, kapag nandyan yung pagsubok, ayan na naman, tumakbo ka na, umalis ka na. Amen po ba? Naintindihan ba natin? So, etong tatlong to is a process. Sabihin natin, proseso. Hindi agad-agad na marirepresent mo ang Holy Spirit kapag meron ka pang mga hadlang, mga decision na ayaw mo pang ibigay sa Panginoon, at meron ka pang mga desires of this world. No? Pero habang lumalalim ka, kaya po namin to tinuturo, tayo ay magkaisa dito sa HDP Church, that we will represent the Holy Spirit in the manner He wants us to. Amen po ba? Naintindihan ba natin na ano ba dapat ang ipapakita natin sa mga tao na wala pa sa Panginoon, na kailangan makita nila sa atin ang banal na Espiritu. Makita nila sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Makita nila sa atin yung signs, wonders, and miracles na ibibigay ng Panginoon sa atin ng Holy Spirit. That's why tinuturo natin na mapagkakatiwalaan ka na ng powers ng Holy Spirit kasi ganito na tayo. Amen po ba?
Ibig sabihin, yung mga bagay na nandito, pinipilit ng mundo o ng kaaway na gawin mo, hindi mo na gagawin. Say amen. Amen. Di na natin gagawin. So when we represent Him through signs, wonders, and miracles, we also should be representing His, ano po yung nakasulat dyan? Holiness. Last week, nabanggit din natin yan. So, I'm sure, etong church na to, lahat na nakikinig sa atin, kinakausap ka na ng Holy Spirit. Kung meron ka pang sablay o mga hirap sa pagiging banal o paglakad ng may kabanalan sa Panginoon, I'm sure kinakausap ka na, anak, tama na. Anak, bitawan mo na. Consecrate yourselves, your lives to me as a living sacrifice. May mga bagay na tinuturo na ang Panginoon sa atin na dati ikaw ay palamura, ngayon, ano na sinasabi mo? Tanungin yung katabi mo, dati nagmumura ka, di ba? Di ba? Di ba? Sabi mo, ngayon pa rin, konti. Sabi mo, konti. Pag nabibigla, pero ngayon, ano na dapat lumalabas sa bibig mo? Ano na dapat? Pag nabibigla, ay, ay, wala. Ganun, no? S-H-I-T, F-U-C-K. Mga ganyan, ano? Wow, social, di ba? Pag narinig. Pero ngayon, pag nabibigla ka, in Jesus' name. Amen? Di ba? Naalala ko nung bago-bago pa akong born again na papa. Ano talaga eh. Tapos pati si mami, may mga salitang yung dun sa nakaraan na reliyon. Sa mami, hindi na dapat natin sinasabi yan na, oo nga eh, Ave Maria, ay, mali, sabi nothing against Catholic doctrines, but we now know what to say. Amen? I-consecrate na ni Lord ang ating mga bibig, ang ating mga puso sa pagsasalita ng mga banal na salita. Amen? Wala na yung wala na yung PI, yung gano'n. Wala na, parang nasasanay tayo, di ba? Dapat masanay na tayo saan? Sa pagiging malapit sa banal na spirito na ang lalabas sa ating mga puso't isipan, lalo na sa ating bibig. Malalabas yun. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Paggising sa umaga, hindi mura, hindi pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Hindi yung rock-rock yung papakinggan mo, kundi yung praise songs. Amen po ba? Sabihin ng iba, nakakahiya sa kapitbahay. Bakit ka mahiya sa kapitbahay? Yung kapitbahay ba nagpapakain sa'yo? Tama ba, Kuya Egay? Yung bang kapitbahay, yung bang mga kaibigan mo na kung ano-ano sinasabi laban sa'yo, ang nagbibigay sa'yo ng lakas? Hindi. Pero once na pinuri mo ang Panginoon, nag-worship ka, inuna mo siya, grabe. You will experience what? The peace of God, the joy of the Lord. You will experience so much blessing na mamamangha ka kung bakit nangyayari ito sa'yo kasi inuuna mo na ang Holy Spirit. Inuuna mo na ang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? So, mahirap po, doktore. Alam mo, sanay na po ako talaga sa kalokohan, ganyan. Well, kung ganyan ang katwiran mo, kapatid, you have to have a change of mind and heart. Ulitin mo ang pag-surrender sa Panginoon. Kaya alam nyo po, dito po sa church natin, huwag po kayong magtataka. At the end of the service, we will always try to what? To surrender our lives to God and accept Jesus as our Lord and Savior until that time na maging totoo na sa puso't isipan mo. May mga panahon kasi na pag tumanggap ka, parang sinusundan mo lang yung tagapagsalita. Tama po ba? Hello? Minsan, sundan niyo po ako sa panalangin, lalo na yung mga patients ko, pinapasunod ko. Pero minsan, wala sa loob nila. Tama ba? Kaya dito, wag po kayo magtaka, paulit-ulit po ito. Para rin ma-memorize nyo. Para ano? Para pagdating ng panahon at meron din kayong sharean, yun din ang isi-share nyo. Amen po? So wag po tayong magtaka. Napakasarap na araw-araw, iso-surrender natin ang ating buhay sa Kanya. Kaya nga sabi niya sa panalangin, no?
yung daily living, yung daily bread. Give us today our daily bread. Ibig sabihin ng tinapay na yon, hindi lang tinapay na kinakain. Tinapay na binabasa para ang spirito natin ay kakain din. Amen po ba? Pag lagi kang busog sa pagkaing panlaman, yun lang malakas. Pero pag lagi kang busog sa pagkaing spiritual, yun ang lalakas. Amen po ba? At kapag lagi kang lumalakas sa spirito, kayang-kaya na ng Holy Spirit na kumilos sa'yo kasi inuna natin siya. Kaya sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, therefore, we already read this last time, since we have these great and wonderful promises, beloved, next, let us cleanse ourselves from everything that contaminates body and spirit. Next, completing holiness, living a consecrated life, a life set apart for God's purpose in the fear of God. Wow, no? Hindi ko po yata ito tinagalog, pero babasahin natin. Sabi po, di ba, may wonderful promises ang Panginoon. Pero, ang sabi po doon, let us cleanse. Meron kang kailangang gawin. Balikan po natin yon. Let us cleanse ourselves. Okay? Bakit ikaw ang gagawa? Talagang tayo ang gagawa. Tayo ang magtatanggal ng mga pictures sa cellphone natin na hindi na dapat nandyan. Hello? Tayo ang gagawa ng mga bagay na hindi na dapat gawin. Tayo na ang mag-screen ng ating mga internet sites na tinitingnan. May nagsabi sa akin, pag may sumisilip na ganyan, minsan kesa yung ginagawa mo, sinilip mo na. Tama ba? So, ikaw ang gagawa niyan. Kailangan magdesisyon tayo. Let us cleanse ourselves from everything that contaminates the body and the spirit. So alam mo na, yung mga bagay na yon, ikaw ang magdidesisyon araw-araw na ayoko na dyan, hindi ko na yan gagawin, hindi na ako makikipaggrupo-grupo sa mga chismisan ng chismisan o mga marites na walang ginawang pag-usapan kundi mga green jokes na nakikiisa ka rin, na mga bagay na hindi naman totoo, na nanghusga na ng iba-ibang tao, itigil na yan. Amen po ba? Ikaw magdidesisyon, ano ba yung ibig sabihin ng contaminate? Parang COVID lang yan eh. Nakakahawa. Pag ang isang basong tubig, napatakan ng tubig kanal, tanong, iinumin mo ba? Hindi, di ba? No? Kaya ganun din po ang Holy Spirit. The Holy Spirit cannot freely move if we are not moving in holiness. Yes, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, pero kung gusto ka na niyang gamitin sa signs, wonders, and miracles, kailangan magdesisyon tayo to make our lives pure and holy before God. Amen? Ang tanong, gusto mo ba yun? Kung nag-e-enjoy pa ako dito sa ginagawa ko, baka hindi pa. Pero kung totoong gusto mong magamit ng Panginoon to be a blessing to other people, lalo na yung mga may sakit. Bakit doktora, si ganito, may kilala akong pastor or a man of God being tagged na healer, pero pagtalikod, ang buhay taliwas. No, alam niyo po, wala pa tayo sa gifts, no? Ang Diyos kasi hindi nang babawi. Ang Diyos kasi pag binigay na sa yung regalo, iyon na yan. Magagamit mo yung gift. Tama ba? Di ba pag nakaka-receive ka ng regalo, anong gagawin mo? Gagamitin mo yon. Pero sasabihin ba nung may-ari, kapag hindi ka sumusunod, yung nagbigay sa'yo, oy, akin na yan, balik mo na, matigas na ulo mo. Di ba hindi? Hello? Naintindihan ba natin? So sometimes, nandun yung gift, pero wala na dun yung anointing. Wala na dun yung presence. Nandun lang yung gift, nagagamit mo. Yun yun. Pero mas maganda, nandun na yung gift, nandun pa yung totoong you are living in holiness, whether or not somebody is looking. No? Naintindihan po ba natin? Minsan kasi pakiharap lang, uy, banal-banalan. Pero pagtalikod, iba ang ginagawa.
Nakakalungkot. We have heard so many stories, no? Na this gang, ganyan. Pero I pray in the name of Jesus, as we mature in this church, as we really seek the will of God in this church, as we really abide in the Holy Spirit and want His manifestation in this church and here in your lives, in our lives, I pray na walang mangyayaring ganyan, na walang balik harap, na walang plastikan, na totoo lang na gusto mo ang Holy Spirit, na gusto mo maglingkod sa Diyos, na gusto mong maging blessing sa ibang tao so that the glory will be given to Him. Amen po ba? Na ayaw natin din makontaminate. Okay? Paano ba tayo makakontaminate? Napakadali lang. Ang kamatis na bulok, pag sinilagay mo kasama ng mga fresh, mahawa agad, di ba? No? Mabilis kang mabubulok kapag nagpahawa ka. Ikaw ang magsasabi ng no, ayoko na niyan. Amen po ba? Makikita ng Holy Spirit yun pag talaga nagpapakumbaba ka. You submit to God and the devil will flee from you. Amen? Sabi dito, completing holiness, living a consecrated life, a life set apart for God's purpose in the fear of God. Yan. Isa sa lagi nating binabanggit dito ay yung takot sa Diyos. No? Hindi yung takot na takot ka, nakakatakot si Lord, hindi. Iba yung sinasabi nating fear of God. Explain natin. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 20, and Moses said to the people, do not fear, for God has come to test you. Ibang fear to. Sa Tagalog, sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Next slide. And that His fear may be before you so that you may not sin. Alam niyo po sa English, ang fear isa lang na interpretation, pero sa Tagalog, napakarami. Nais lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya sapagkat ayaw niya kayong magkasala. No? Napakagandang maging tawag dito, gauge or ating mga boundaries na takot kang masaktan ang Diyos. Takot kang gumawa ng kasalanan. Takot kang mawalay ang Panginoon sa buhay mo. Pwede ba natin gawin yon? Of course, no? Naalala ko yung minsan pagka nag-aaway kami ni Pastor, lagi ko example yon, or meron ako nasaktan na ibang tao, mararamdaman ko, parang ang layo ng Panginoon, umiiyak ako na hindi ko siya nararamdaman. Andyan siya, pero iba yung presence niya. Kasi nagkasala ako. So, pag nag-sorry na ako, nararamdaman ko, andyan na agad ang Holy Spirit. Kaya mas maganda, bago tayo gumawa ng kasalanan, mag-isip-isip tayo. Amen po ba? Esep muna, di ba? Think twice, think thrice, think 100 times na bago mo gawin na alam mong magigrieve ang Holy Spirit, huwag mo nang gawin. So, sabi ni Moises, nais lang niyang magkaroon tayo ng takot sa Kanya. No? Yung fear of God na fear of committing sin. Isa yan sa dapat na lagi nating, kasi ngayon, sa panahon ngayon, okay na lahat eh. 'Di ba? Lagi nating binabanggit, hindi, okay lang yan. Yaan mo na. White lie, blue lie, yellow lie. Ano pang kulay ng lie na yan? May kulay ba ang pagsisinungaling? Magnakaw ka ng 5, magnakaw ka ng 5 milyon, anong tawag pa rin sa'yo? Magnanakaw ka pa rin. Tama po ba? Magkaroon tayo ng matinding takot. Alam niyo po, pag pinapaalala ni Lord sa atin yung pagmamahal niya, no, matatakot ka na eh. Kasi alam mo na yung ginawa niya sa cross para sa iyo ay para i-save ka sa mga ganitong situations. Bakit? Kasi pag nakiisa ka sa demonyo sa paggawa ng kasalanan, pagpepiestahan ka niya. Hello? Naintindihan po ba natin?
Una, akala lang natin, nakakaganda ng, huy, okay, nakaloko ko ng tao, ano ko ng money, nakapagnakaw ako, okay. Sa umpisa, okay, akala mo ganun. May kapalit yan, kapatid. The devil will always ask for an exchange, no? And sometimes you will see that the exchange is your life, no? Naalala ko po yung yung kasama namin sa bahay. Mahal po namin yun si Manang Aida. Yung aming yaya for 30 years, no? Yaya yun ng kapatid ko, lalo na yung bunso. Pero, mabait kasi yung nanay ko. Ewan ko, nabanggit ko na dito na one time nakita niya, suot-suot nung kapitbahay yung kwintas niya. So, siya lang naman naglilinis at chika niya yung kapitbahay namin. Nalungkot yung nanay ko, pero sabi ni Mami, bale na, ikaw na lang, Lord. No, nakapunta pa ng Dubai yon, etc. Pero alam nyo, in the end, nagkaroon siya ng cancer. At yung 5 taon na nandito siya, saglit lang, nagpaalam na siya at age 51. Nakakalungkot. Akala niya kasi yung pagnanakaw na yon, hindi alam ng Diyos. Pero God cannot be mocked. Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, maganda man o mapangit, babalik yun lahat sa atin. Amen po ba? Kaya minsan nga sinasabi ko sa mga nagte-text, sana wala naman dito. Yung load, ano ba yan? Yung manloloko, scammer, from Globe. Type yes, so that, may load ka, di ba? Ganun 300. So, alam mo na, nanloloko. So, minsan sasabihin ko, hindi ko na to papansinin. Sabi ng Panginoon, this is your chance, share me. Diyan sa mga taong ganyan. So, sasabihin ko, tinatakot ko. Ini-instill ko yung takot sa Diyos. Sabi ko, makanako ka ng 300, baka ang kapalit niyan, cancer. Sabi ko sa kanya. Pag ikaw nakatanggap nun, di ba matatakot ka? Kung may konsensya siya. Sabi ko, kung gusto mo talagang gumanda buhay mo, tinetext ko yun, ang haba, kinaka-copy-paste ko na nga lang Kasi minsan, ang dami talaga nila. Sasabihin ko, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, maghanap ka ng local dyan na born-again Christian church, attend and magpa-disciple ka. Sabi ko, tutulungan ka ng Panginoon para hindi ka magnakaw ng load. Amen? Tama po ba? Hindi lang po yun, meron pang mga nanloloko. Sana wala dito. Alam niyo po yung Lala Move. Araw-araw po kami nagpapadeliver sa clinic. Araw-araw po yun, as in. So, minsan sasabihin nung magde-deliver, Ma'am, tawag pa yan. Pwede po bang i-cancel nyo? Tapos, di-deliver ko pa rin naman sa inyo So, sabi ko, pag kinancel ko, ang mangyayari, diretso na sa'yo yung bayad, ganun ba yon? Opo. For example, 150 yon. Di wala nang share ang Lala Move. Oo ma'am, kasi alam nyo, liit lang po nang natatanggap po namin sa kanila Sa loob-loob ko, nagpray ako, sabi ng Panginoon sa akin, bakit ka pumasok dyan? Bakit dyan ka nagpa-employ? Ba't ka, imagine, tinanggap ka pa nga. Nagtitiwala ang Lala Move sa'yo, or kung anumang courier service yan, no, na hindi ka magnanakaw sa kanila. Na hindi mo gagawin yan. Paano kung ikaw yung may-ari niyan? At gagawin ko yan sa'yo. Anong mararamdaman mo? Anong sabi sa akin? Oo nga, no? Sabi niya, di ba? Hindi lang yun. Magnakaw ka ng 150, ang kapalit niyan, baka masiraan yung motor mo. Hindi ka na makapagmaneho. O maaksidente ka pa. Talagang tinatakot ko. Kasi totoo naman Pag nagnakaw ka, kikilos na yung kaaway. Babalikan ka niyan. Promise. Amen po ba? Kaya dapat hindi na. Ito po, yung sinasabi ng Panginoon through Corinthians, cleanse everything. Do everything in righteousness and in holiness sa Panginoon. Hindi mo ikayayaman yan, kapatid. Tama po ba? Pero pag inuna mo siya, all these things will be added unto you. Amen?
Sige, palakpakan natin ng Diyos na buhay. Amen po ba? Alam niyo po, ang dami ko na na-share ng mga Lala Moved Rider. Sabi ko, hindi ko po gagawin yan. Kung gusto mo, sabihin mo sa akin, kung hindi ka papayag, iba na lang ang kunin ko. Pero hindi na ikaw magdi-deliver niyan sa akin. Alam nyo, wala pang tumanggi. Dinideliver nila at nagsasabi pa ng thank you. Sasabihin ko rin po yan sa ibang mga kasama ko. Opo, sabi ko. Tapos minsan sinisharean ko pa, pinapatanggap ko pa. Amen po ba? Kasi hindi nila naiisip yun eh. Akala nila nakakalamang sila. Sa totoo lang, hindi ka lalamang dun. Talo ka pa. Magkakaroon pa ng butas sa buhay mo at kung ano-ano ang gagawin sa atin ng demonyo. Amen po ba? Naintindihan natin? So let's start doing the right things for the Lord. Amen? Because we know that we can trust Him na aalagaan niya tayo. Amen? So magkaroon tayo ng takot gumawa ng kasalanan. Sabi sa Psalm 19 verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true. They are righteous altogether. Amen po ba? So, ibig sabihin, yung fear of the Lord will make us clean. At magkakaroon tayo ng forever. Amen? So, pag wala kang takot sa Diyos, sandali lang sa'yo, ilalaglag mo si Lord. Pag wala kang takot sa Diyos, hindi mo pinapahalagahan ng relationship and you don't want to represent Him, ang bilis lang. Pag niyaya ka, gumawa ng gimmick, kasalanan, etc., bye God, bye Lord, mamaya ka na, enjoy muna ako. Sana hindi ganon. Amen? Sana mas matindi yung takot mo sa Diyos kesa yung takot mo sa tao. Hello? Kaya naman tayo nakakagawa minsan yung peer pressure. Bakit? Takot kang may sasabihin sa'yo ang ibang tao. Hello? Amen po ba? Baka kasi kung ano sabihin ng jologs ko, hindi ako sumasama sa gimmickan. Alam mo yung gimmick na yun, kung ano-ano pupuntahan, anong mangyayari. Magiging dagdag kalasuan, dagdag etc. Madi-defile ka. And last Sunday lang, tumaas ka ng kamay, Lord, patawarin mo ako, linisin mo ako. Tapos pagdating ng Lunes, ayan na naman, balik ka sa dati. Hello? Hello? Naintindihan ba natin? So sana hindi na ganun. Sana tuloy-tuloy na. Hindi na nga sana, tuloy-tuloy na talaga. Amen po ba? Na mas maganda, magkaroon tayo ng forever kay Jesus, forever kay Lord. The judgments of the Lord are true. They are righteous altogether. So, ang bait nga ng Lord pag nagkakasala tayo, hindi tayo kinikidlatan. Sabi ko nga, nung minsan nag-uusap kami mag-anak paano kaya, parang si Pinocchio, kung tuwing nagsisinungaling ka, humahaba ang ilong mo. Baka lahat tayo naglalakad ng dahan-dahan kasi ang haba ng ilong natin. Nakita? Kada pagsisinungaling mo, tuwing. Gusto nyo ba yon? Di ba ang bait na Lord? Hindi nakikita ng mga tao yung kasalanan mo. Pwede naman Alam mo, pwede talagang nakalagay dyan, magnanakaw ako, ganyan. Pwede. Kung gusto ng Panginoon, pero ang bait niya. Yung kasalanan mo, ikaw lang at ang demonyo at yung ginawan mo na kasalanan at ang Diyos ang may alam. Bakit? Ganun kanya kamahal. Pati kasalanan mo, tinatago niya. Inaantay lang niya na sabihin mo. Or i-confess mo. O wag mo nang ulitin, ha? Amen po ba? Because He's a loving Father. Ayaw kanyang ipahiya. Ayaw kanyang saktan. Pero tayo, paulit-ulit natin siyang sinasaktan. Paulit-ulit na nilalayo mo yung sarili mo pag pinipili mong gumawa ng kasalanan. Kaya, eto ang Panginoon ngayon nagsasabing, tama na. Please lang, mahalin nyo na ako ng totoo. Hindi ko naman kayo pababayaan. Please lang, itigil mo na yan. Dahil andito ako, aalalay sa'yo all the way. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, ganun kabait ang Diyos.
Hindi ka niya pinapahiya sa mga ginawa mong kasalanan. But one day, when you truly are a believer, when you really know who you are in Christ, you will tell the people who you were before, kung sino ka dati, kung ano yung ginawa mo dati, at kung sino ka na ngayon, at binago ka na ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Dito, marami na ditong matipunong nagsasabing, eto ako dati at eto na ako ngayon. Pag narinig niyo po ang mga patutuo ng aming mga kasama dito, manliliit po tayo, pero hindi na sila nahihiya. Bakit? Binago na ng Panginoon. Amen? So, palakpakan mo ang sarili mo na binago ka na ng Panginoon. Amen? Binago na. Siyempre, because ganito na tayo ng Holy Spirit. Amen? Kaya hindi na po ako nahihiyang magsabi na ganito ako dati. Isa akong kabit, isang sinungaling, isang palamura, isang, ano ba yan, malditang, tawag ng nanay ko, palasagot, etc. Compromiser, magnanakaw, mangungupit, lahat yan. Kaya kong banggitin. Hindi ako takot dahil tapos na yon. Amen? At nilinis na ako ng banal na dugo ng Panginoon. A person who fears God has nothing to hide. Yan. Yan ang sinasabi ko. Hindi ka matatakot. Wala kang itatago. Alam niyo po yung gawa ng kasalanan, laging takot yan. Tago ng tago. At pinagtatakpan ng ginagawa. Kaya dagdag ng dagdag ang kasalanan. No, naintindihan natin. He is terrified to be away from God. Naalala niyo po si Adan at si Eva? Tama po ba? Nung nagkasala si Adan, ano nangyari sa kanya? Nagtago. Sabi ni God, Adan, nasan ka? Alam ba ni God kung nasan siya? Of course. Pero bakit tinanong pa rin? Nasan ka? Kasi nagtago. Nakita niya na nahubad siya, nagdamit. No? Nagsuot ng kasi may ginawang kasalanan. Tama ba? Kaya yung mga gumagawa ng kasalanan, laging nagtatago. Sana hindi tayo yon. Pero yung takot sa Diyos at hindi gumagawa ng anumang ikasasama ng loob ng ating best friend, the Holy Spirit, has nothing to hide. Amen? Hindi mahihiyang humarap. No? Madalas pag tinanong, saan ka galing? Dyan lang. Sino gumawa nito? Si ano? Yanan. Amen? No? Hindi nakakasagot ng diretso. Kaya alam mo, pag nagsisinungaling, yung daming Pero pag di nagsisinungaling, sino gumawa nito? Ay, ako po. Nagkasala po ako po yan. Amen? Napakaganda na mabilis umamin. Kasi hindi naman talaga tayo lagi pang okay. Tama ba? Of course, we remind each other through this Word of God. But sometimes, yun nga, it's a process. Sabihin natin, proseso. Nasanay ka na Ngayon, unti-unti, babaguhin ng Panginoon. At kapag nagkasala ka ulit, ang pinakamaganda, umamin tayo agad. Sabihin mo sa katabi mo, aminin. Sige. Sabihin mo, aminin, umamin. No? That's humility in the Lord. Pag umamin ka kagad, andun agad ang pagpapala, ang pagpapakumbaba. Mabilis pa sa 4:00 ang pagpapatawad at pabor ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Amen? Pag ikaw yung may kasalanan, ikaw na yung, ako po yan. I did it. Sorry, patawad. Ganun agad tayo sa Panginoon. And God is faithful and just to forgive all of us. Amen? Hanggang sa dumating siya, huwag tayong magmalaki na napakagaling mo na at napakagaling mo sumunod sa Panginoon. Pero lahat yan ay by the grace of God. When you decide to follow God, in everything that you're doing, andun agad ang Holy Spirit, tutulungan ka niya. Sa kahinaan mo, hindi ka mag-iisa. Promise yan. Sabihin mo, pag effort mo, mahirap yan, bibigay ka, uulitin mo ulit.
Pero kapag binigay mo talaga sa Holy Spirit, nag-sorry ka, Lord, ayoko na, tulungan mo na ako, ayoko na ulitin to, please, Lord, tulungan mo ako. Inamin mo, pag inamin mo, kinonfess mo, andyan ang banal na Espiritu, tutulungan ka niya, ilalayo ka niya, gagabayan ka niya, gagawin ka niyang banal. Ang tanong lang, kung talagang gusto mo. Amen po ba? Tanungin katabi mo, gusto mo ba talaga? Do you really want to have fellowship, partnership, and intimacy with the Holy Spirit? And so then, you will represent Him right now. You will not just represent Him through signs, wonders, and miracles. You will even represent Him through the Father's love. Magiging daluyan po tayo ng pag-ibig ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon, pag-akay ng Panginoon, at kung ano-ano pang napakagagandang, wonderful things na hinanda niya para sa iyo at sa akin. Amen po ba? So, the fear of the Lord is to hate evil. Okay? So, tandaan na natin, magalit na tayo sa Kanya. Huwag na tayong makipag-chikahan sa Kanya. Hindi pwedeng holding hands sa devil, sa kaliwa, tapos holding hands kay God. Hindi pwede yon. Sa lawahan o wala. You are fooling yourself. Ikaw lang ang niloloko mo, sarili mo. Kasi si Lord di mo maloloko. Amen? So start hating evil. So when we fear God, we venerate Him. So pag nag-umpisa na nandiyan na nai-instill na yung proseso na takot ka nang gumawa ng kasalanan, you venerate God. Ano ibig sabihin ng venerate? Venerate means we give our highest honor, our utmost love and respect and worship to a holy being. Marami kasing veneration sa mga santo, sa ibang bagay, pero when we have the fear of God, alam mo, ang simple lang ng pinagagawa ng Panginoon, you don't even have to kneel and walk kneeling down. Naalala ko yung nanay ko, pumunta kami sa Quiapo. Alam niyo po ba, meron siyang 2 pasa dito? Bakit? Ang veneration niya noon, nakaluhod, tapos mag-rosaryo siya, maglalakad hanggang dulo. Nang paluhod, Yun yung veneration niya. Grabe. Hindi na nga pinapagawa ng Panginoon sa atin yun eh. Tinapos na niya yung hirap. Nagpapako na siya sa cross. Amen po ba? So, wala na tayong kailangang gawing hirap tuwing Holy Week. Hindi na natin kailangan ano ba yun? Penitensya. Tinapos na niya. Ayaw ka na niyang pahirapan. That's not veneration. Ano yung veneration? Sabi lang niya, you give your highest honor, your utmost love and respect and worship to God. Amen? Yung buhay mo, iayos mo lang sa kalooban niya at maglakad ka ng may kabanalan at righteousness. That is veneration. Amen? Magpapapako ka nga sa krus. Pag Holy Week, magpapenitensya ka, tapos iinom ka pa ng alak sa harap ng ibang tao. Hello? Tama ba? Temple of the Holy Spirit, dapat hindi ka umiinom ng alak. Hindi mo dapat gagawin yon, no? So marami po tayong mga maling kagawian. Ginawa din namin yun. No, mas malala pa. We were so religious before. We thought we were doing the right things. Pero ngayon, sabi pala ng Panginoon, madali na anak. Ibigay mo lang yung buhay mo sa akin, ako nakikilos. Amen po ba? Hindi ka na dapat mahirapan pa. Amen po ba? So tonight, 6 o'clock na no? If you really want to represent the Holy Spirit in your life, as we have been studying the Holy Spirit, we have been surrendering our lives, we make Him our best friend. We make Him our everything. Amen po ba? We make fellowship with Him. We become partners with Him. And most especially, we become intimate with Him. So pag intimate na tayo sa Holy Spirit, alam mo, yung mga bagay na wala kang kaalam-alam, mga bagay na kamangha-mangha, mga bagay na
So wonderful, sinabi niya. Sasabihin na niya sa'yo. Pagkakatiwalaan ka na niya, bibigay na niya sa'yo. Bakit? You decided to represent Him. You decided to leave the sinful world and be holy and doing the right things before the Lord. Amen po? Let's all stand up. I pray that we will continuously represent the Holy Spirit in our lives. Pastor June? May naintindihan po ba tayo? Amen? Thank you, Lord. Alam niyo po, marami nagsasabi, mahirap magpakabanal. Mahirap pag ayaw mo. Mahirap pag ipilit mo yung gusto mo. Kaya nga sabi niya, sinasabi natin, Lord, not our will, but your will be done. And gusto ng Panginoon, pagdating niya, that we will be a pure and spotless bride. Hindi mo kailangan na pahirapan ng sarili mo. Pahihirapan ka ng kasalanan. Papatayin ka pa ng demonyo pag may kasalanan ka. Pero andyan ang Panginoon, handang akapin ang kahinaan mo. Handang sabihin, anak, matagal na kitang pinatawad, inaantay lang kitang bumalik. Sabihin mo na, kailangan kita. Sabihin mo lang, Lord, pinapatawad mo ba ako? Humingi ako ng tawad sa'yo. Actually, hindi mo kailangan, marami nagtatanong, papatawarin ba ako ni Lord? Ang daming beses ko na siyang tinalikuran. Alam niyo po yung sinabi niyang 77 times 7. 7 means infinite. Hindi mo kayang bilangin yung 490. Oh, pang 350 na kasalanan na yan, ha? Gaganunin ka ba ng Panginoon? Hindi. Ang ibig sabihin, hindi ka niya bibilangan. Aantayin ka lang niyang humingi ng tawad. So right now, I pray today that as we want to represent Him, may our lives be holy before Him, and we ask for His grace, His abounding grace, His amazing grace to be upon us all. Di mo yan kaya, kapatid. Kaya talagang paulit-ulit sinasabi namin, surrender. Suko natin. Let's pray. Father God, we surrender again our lives to You. We accept that Jesus is our Lord and our Savior. Cleanse us, O God, with Your holy blood. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanan na gawa po namin sa inyo at sa ibang tao. Patuloy, Lord, na gusto ko pong mabago, maayos. Binibigay ko sa iyo ang buhay ko, Panginoon. I pray, O God, that this will be the prayer of everyone who's listening right now, that we will desire to represent the Holy Spirit, to represent Abba Father, and to represent Jesus, our Lord and Savior, in our lives, so that people will know who You are in us. In Jesus' name, amen. Amen. So today, before we partake of our communion, no, yung nga sinasabi ni Doktora, let us surrender our lives to the Lord. Handa ka bang isuko mo ang buhay mo sa Panginoon? Amen. Sabihin mo lang, Lord Jesus, simple lang, Lord Jesus, come into my life. Take full control of my life. Ikaw na po ang masunod, Panginoon. Tulungan niyo po ako dahil hindi ko po kayang magbago. Hinihiling ko po ang tulong ng inyong banal na Espiritu. Ibigay niyo po sa akin. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkakasala. Inaamin ko po, ako po ay makasalanan. Hugasan niyo po ako ng inyong banal na dugo. Ikaw ang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa regalo mo. Buhay na walang hanggan. Buhay na masagana. Buhay na ganap. Tinatanggap ko po ito. Thank you, Lord, for making me
a son. as well. Kung ikaw'y babae, a daughter Thank you, daughter. of God. Thank you, Lord. In Jesus' name. Jesus. Amen. Hallelujah. Thank you for making that commitment. And today, we will partake of our communion. Awitan natin ang Panginoon sa Tagalog. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Alam kong narito ka. Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Alam kong narito ka. Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Alam kong narito ka. Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Alam kong narito ka. Minsan pa, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Alam kong narito ka. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Taas po natin ang tinapay. Thank you, Lord. Ang tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo. Thank you, Lord Jesus. Nilalagay namin sa aming alaala ang iyong ginawa para sa amin. Thank you, Lord. Inako mo ang kasalanan namin. Kinuha mo ang parusa na dapat kami ang magdusa nito. Pinako mo lahat sa krus, ang lahat ng aming kasalanan at kahihiyan. Sumpa, sakit, karamdaman, kinuha mo ng lahat. Kasalamat, Lord, sa bagong buhay na regalo mo sa bawat isa. Thank you, Lord. We remember your word in Isaiah 53 that by your wounds, by your stripes, we are healed. Kaya kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, lalo na sa ating mga nanonood ngayon, I want you to claim it with faith in your heart. Bakit kailangan mo i-claim? Bakit mo kailangan paniwalaan? Sabi ng Biblia, as a man thinketh, kung ano ang iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya kung lagi mo isipin may sakit ka, tama ka, may sakit ka. Pero kung aangkinin mo ang sinabi ng Diyos, that by the stripes of Jesus, by His wounds, you are healed. If you claim it with your heart, mangyayari sa iyo. I want you to claim it in your heart right now. Kung may sakit ka, sabihin mo, by the stripes of Jesus, I claim my healing. I am healed. Amen. Kainin po natin tinapay. Taas po natin ng juice. Ang juice na ito
ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Salamat, Lord. Hinugasan mo ang lahat ng aming kasalanan. Tinanggal mo na sa aming buhay. At hindi lang yon, dahil sa iyong banal na dugo, Lord, kami ay ginawa mong mga anak ng Diyos. Binalik mo sa piling ng Ama. Thank you, Lord, for making us your sons and your daughters. At lahat ng meron dyan sa langit ay available para sa iyong mga anak na narito. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. We love you. Amin po natin ang Diyos. At sa oras na to, dadako tayo sa ating pagbibigay. Let's give to the Lord our tithes and offerings as we continue to worship the Lord. Hallelujah. Ikaw lang, O Diyos. Awitan natin siya. Hallelujah. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Sa'yo'y mananahan. Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Alam kong narito ka. Ikaw lang. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Minsan pa, sabihin mo kay Lord, ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang ang tanging kailangan ko. Ikaw lang, O Diyos. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Sa'yo'y mananahan. Tayo po'y mananalangin. We'll close in prayer. Hallelujah. Lord, salamat po sa iyong salita. You want us, Lord, to be in constant fellowship with you and to be in partnership with you and to be intimate with you. Nais mo yun, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa makilala ka ng lubusan. Ma-enjoy nila yung relationship together with you, Lord. And Father, we pray, let your face shine upon your people. Let your favor rest upon each and every person here. Hallelujah. We pray for your divine protection. Ingatan niyo po ang inyong mga anak sa anumang disgrasya, anumang sakuna, anumang gawa ng kaaway. Lord, hindi ito matutupad, kundi ang maganda mong plano para sa aming lahat at para sa aming pamilya. Taas natin ating dalawang kamay sa Panginoon. And Father, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. Whatever we declare, the heavens and the earth will honor, because we honor you, Heavenly Father, and you honor us as your children. Thank you, Lord, for making us your temple, your dwelling place. I pray, O God, Lord, hallelujah, that you bless each and every family represented here, Lord. Even, Lord, dun sa aming mga nanonood, Panginoon, pagpalain niyo rin po sila, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na nagbibigay, Panginoon, ng kanilang mga suporta, Lord, sa iglesyang ito. Pagpalain niyo po sila, siksik, liglig, at umaapaw, Panginoon. Maging ang aming pagsasaluhan ngayong gabi, pagpalain niyo po
Thank you, God. We give you all the glory, all the honor, all the praise. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, at lahat ng in love kay Lord magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, makakapo muna lahat. And dun sa mga nanonood sa ating FB Live, hello po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Please like and share our broadcast para mas marami pa hong makapakinig sa ating broadcast. Now, we'd like to welcome our guest, okay? Hello? Ito na. Hello? 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 Wala. Hello? Hello? Anyway, welcome po to Chrislyn Longa. Sino po ito? Hello? Ay, hello. In-invite ni Ate Angie. In-invite niyo po, ate. Oo. Oops. Jenny Abajo. Hello. Welcome to his dwelling place. Jose Marie Tiamson. Jose Marie Tiamson. Ayun, hello. Oo. Ups. Sino nag-invite sa'yo, iho? In-invite mo? Pamangkin ni Jess. Hello. So, pinsan mo rin si Jaisel. Tama ba? Oo, welcome. So, si Rosemary Tiamson. Hello. Ay, si ate. Kanina pa kita tinitignan eh. Thank you for visiting, ha? Alam ko, hindi ka taga rito, di ba? Taga Pasig ka, ate? Ay, hindi pala. Pero nakita tayo sa lamay ni Kuya Jess, si Ate Rose, tsaka sa kampanya. Opo. At si Nelson Danyot. Hello? Sino po ito? Ay, hello, Kuya Nelson. In-invite ka ni Ellie. Tama ba? Kuya Ellie, thank you for coming. And taga saan po kayo? Antipolo? Antipolo pa? Kapatid mo ba? Okay. Ni Mikey. Hello. At si Fe, no? Ito ang kapatid mo. Tama ba? Maylin? Oo, yun. Okay, ayun. Okay, so thank you for visiting us and hope we can invite some more. Magpapaalam na po kami sa... announcements pa? Sorry. Okay. Every Wednesday, 8:30, ang ating prayer meeting through Google Meet, via Google Meet, and 5:00 a.m. every Friday. No, sana po meron pong makaka-join sa atin. Tama sa ating ba? Don't Watch Prayer Oo, every yun. Friday morning. Opo. No? Hanggang 8:00 lang naman yon. And every Tuesday, Men's Fellowship. Every Saturday, Women's Fellowship. All via Google Meet. And Ang youth ata, meron pa ba Thursday? Meron ba kayo Google Meet, mga youth? Hello, Meron mga youth. ba? Meron ba Thursday? Meron Anyway, tuloy ba Okay. ang Youth Fellowship every other Sunday? ba? Next 1 Sunday. o'clock? Yes, next Sunday 1 po. o'clock. Okay. 1 Next o'clock. Sunday, meron po. So, yun lang po ang ating announcements and meron pa ba? Wala na. Okay. So, see you next Sunday. Yes. God bless God bless you everyone. Salamat po sa inyong pakikinig.